Alam mo ba na may kakayahan pala ang tao na gumawa ng eroplano na kasya lang sa garahe ng isang bahay? Hindi ito malalaking jet o commercial aircraft sa himpapawid, kundi mga kakaibang homemade planes na kayang lumipad. May ilan na parang laruan lang tingnan pero tunay na nakakalipad sa himpapawid. Ngunit paano nga ba nakakaya ng ganito kaliit na eroplano na lumipad ng ligtas? Kung kaya't sa video na ito ay iisa-isahin natin ang top 12 na pinakamaliit at pinakanakakabilib na eroplano na ginawa ng tao. Pero bago yan, pa-like and subscribe naman po, malaking bagay na yan sa aming mga content creators. Maraming salamat po at ngayon simulan na natin. Number 12, SpaceX SD-1 Mini Sport. Ang SpaceX SD-1 Mini Sport ay isang maliit at magaan na eroplano na galing sa Czech Republic. Isa itong single-seat plane na ginawa para sa mga taong mahilig sa paggawa at pagpapalipad ng sariling sasakyan. Pwede itong mabili bilang plano lang, kit na pwedeng buuin o tapos ng eroplano. Sa disenyo nito makikita ang low-wing style, isang saradong cockpit at detail na nagbibigay ng maayos at simple na itsura. Gawa ito sa kahoy na may halong ilang composite parts lalo na sa wing spar. Dahil sa magaang timbang, pasok ito sa iba't ibang kategory tulad ng German 120 kg class at United Kingdom SSDR microlight rules. May sukat itong wingspan na 6 meters o halos 20 feet at wing area na 6 square meters o halos 65 square feet. Ang pakpak ay may flaperons na pinagsama ang gawain ng flap at aileron para mas madali ang paglipad. Maraming klase ng makina ang pwedeng gamitin para sa eroplano na ito. Karaniwan itong may power mula 24 hanggang 50 horsepower. Kabilang dito ang engines tulad ng Hurt F33, Hurt F23, Briggs & Stratton Vanguard, Rotax 447 at Werner JCV 360. Dahil dito may pagpipilian ng mga nagbubuo kung anong makina ang bagay sa kanilang plane. Kaugnay nito, noong 2015, mahigit 110 units ng SD-1 Mini Sport ang naibenta sa iba't ibang bansa at higit 40 ang nananatiling ginagamit. Sinubukan ding gawin itong light sport aircraft sa United States pero hanggang 2017 ay hindi ito pumasa sa Federal Aviation Administration. May ilang aksidente ring naitala tulad ng isang crash sa Amerika noong 2013 at isa pa sa Germany noong 2018. Kahit ganun, kilala pa rin ito bilang paboritong eroplano ng maraming hobbies dahil magaan, matipid at hindi mahirap buuin. Number 11, Open Sky M02J. Ang Open Sky M02J ay isang kakaibang eroplano mula sa Japan. Dinisenyo ito bilang glider at jet-powered motor glider na hango sa isang lumilipad na makina sa isang anime film. Wala itong buntot at nakalaan para sa maikling pag-angat gamit ang jet engine bago ito tuluyang dumausdos ng walang makina. Dalawang prototype ang ginawa para sa M02J. Ang isa ay matagumpay na nakalipad gamit ang tow cable. Umabot ito ng 4 na metro ang taas at halos 98 meters ang layo. Pinangunahan ng proyekto ni Kazuhiko Hachiya, isang professor sa Tokyo University of the Arts na na-inspire matapos mapanood ang eksena ng paglipad sa isang sikat na anime. Kasama niya ang engineer na si Satoru Shinohe sa paggawa ng eroplano. Nagsimula sila sa simpleng glider na inilunsad gamit ang bungee cord noong 2006. Paglipas ng ilang taon ay nagdagdag sila ng jet engine upang magkaroon ito ng karagdagang lakas. Samantala noong 2013 ay nagsagawa sila ng mga high-speed taxi test at nalampasan ang ilang technical problems. Gumamit sila ng Nike jet engine mula sa AMT Netherlands na kayang maglabas ng 176 pounds ng thrust na karaniwang ginagamit sa maliliit na drones. Si Hachiya mismo ang naging piloto ng M02J. Nakagawa siya ng mahigit 150 jump flights at 70 circling flights. Madalas ay umaabot siya ng halos 500 feet ang taas. Naniniwala siyang kaya pa nitong lumipad ng mas mataas kung mas maluwag ang patakaran sa himpapawid. Hanggang ngayon ipinapakita niya ang eroplano sa mga airshow kung saan nakikita ng mga tao ang kakaibang sistema nito. Gumagamit ito ng wing warping para makontrol ang roll at weight shifting para makontrol ang pitch na tunay na naiiba sa karaniwang disenyo ng mga eroplano. Number 10, Nisus Gyroplane. Ang Nisus Gyroplane ay isang uri ng sasakyang panghimpapawid na madaling gamitin at kayang lumipad kahit maliit lang ang espasyo para mag-take off at mag-landing. Kaya rin nitong lumipad sa iba't ibang kondisyon ng panahon. Kaya bagay ito sa mga beginners at maging sa mga expert.
Dahil simple ang disenyo at matibay ang makina, hindi ito mahirap alagaan at hindi rin magastos sa maintenance. Kaya nitong umabot ng bilis na halos 195 kilometers per hour or 105 knots. May kapasidad itong magdala ng 92 liters ng gasolina o 24 US gallons. Kayang magbitbit ng hanggang 320 kilograms o 705 pounds, kaya't nagiging kapaki-pakinabang ito sa iba't ibang gamit. Maliban dito, may iba't iba ring version ng Nisus Gyroplane. Ang Sport Edition ay may engine na 120 horsepower at may mga gamit para sa mas madaling kontrol at paglipad. Ang Comfort Edition naman ay mas malakas dahil may 141 horsepower at may dagdag na kaginhawaan gaya ng lockable box at smoked plexiglass. Ang Platinum Edition ang pinakamalakas na may 160 horsepower. May kasama itong mas advanced na display at dagdag na safety features tulad ng fire extinguisher at transponder. Ang rotor system ng gyroplane ang nagsisilbing pakpak na nagbibigay ng lift habang ang makina ang nagtutulak sa propeller para umabante. Ang katawan ay gawa sa matibay na chrome molybdenum steel na pinalakas pa ng carbon Kevlar hybrid para mas ligtas. Mayroon din itong double rudder para mas madali ang pagmaniobra at mas maayos ang paglapag. Ang Nisus Gyroplane ay ginawa para gawing mas simple at mas abot kaya ang paglipad, kaya ito ay maaaring gamitin sa trabaho o kahit para sa kasiyahan. Number 9. Minimax Aircraft. Ang Minimax ay isang maliit na eroplano na ginawa para sa isang tao lamang. Ang ideya nito ay gawing simple at affordable ang paglipad para sa mga tao na gustong gumawa ng sarili nilang eroplano. Una itong lumipad noong 1984. Ang pangalan nitong Minimax ay galing sa kahulugan na minimum cost, maximum fun. Sa paglipas ng panahon, ilang kumpanya na ang gumawa ng modelong ito. Nagsimula ito sa Tennessee, lumipat sa Indiana at noong 2012 ay napunta sa Michigan. Ang mahabang paglalakbay ng eroplano na ito ay patunay na matibay ang disenyo at marami ang patuloy na gumagamit nito hanggang ngayon. Ang katawan naman ng Minimax ay gawa sa kahoy at plywood. Pagkatapos tinatakpan ito ng tela para maging magaan pero matibay. Dahil simple lang ang materyales, hindi kailangan ng mamahaling kagamitan para buuin ito. Maraming tao ang nakakagawa nito gamit lamang ang karaniwang tools na meron sila. Kadalasan natatapos ang isang buong eroplano sa loob ng ilang daang oras ng paggawa. Ang karaniwang pakpak ng Minimax ay humahaba ng halos 25 feet. Mayroon ding ilang version tulad ng VMAX at 1600R Eros na mas mahaba ng kaunti, umaabot ng 26.5 feet ang wingspan. Lahat ng modelo ay may matibay na struts para suportahan ang pakpak at buntot. Mayroon din itong conventional landing gear at may option kung gusto ng mas maayos na hitsura gamit ang wheel pants. Nang una itong idisenyo, ang layunin ay makasunod sa Federal Aviation Regulation Part 103 na pamantayan para sa ultralight aircraft. Dahil dito kailangan ay sobrang gaan at limitado ang makina. Samantala, ang unang version ay gumagamit ng 28 horsepower na Rotax 277 engine. Sa mga sumunod na taon, nagkaroon ng mas malalakas na makina gaya ng Rotax 503 na may 50 horsepower. Dahil dito, ang ilang modelo ay hindi nakabilang sa ultralight kundi sa experimental amateur build category. Mayroon ding variant na tinawag na High Max. Katulad ito ng Minimax pero ang disenyo ng pakpak ay nasa itaas o high wing. May iba pang mas bagong version tulad ng Aeromax na pinahusay gamit ang kombinasyon ng kahoy, metal at fiberglass. Ang mga ito ay ginawa para magbigay ng mas matibay na katawan at mas modernong itsura. Number 8. Airbike Ultralight. Ang airbike ay isang maliit at magaan na eroplano na naging paborito ng mga taong gumagawa ng sariling aircraft. Kahit wala na itong nabibiling bagong plano o piyesa ngayon, hindi pa rin ito nakakalimutan dahil kakaiba ang disenyo nito. Sa paglipad dito, para kang nakasakay sa isang bisikleta na itinataas ng hangin. Habang lumilipas ang panahon, may ilang binago sa disenyo ng airbike para mas gumanda ang lipad at mas komportable ang sakay. Isa sa mga na-update ay ang rudder pedals at ang tail wheel. Una, pinalitan ng tail wheel ng mas matibay na klase. Pero dahil mabigat ito, ibinalik din ang original design para hindi gaanong bumigat ang eroplano. Inayos din ng rudder pedals para hindi madulas ang paa ng piloto habang lumilipad. May makina itong may lakas na 40 horsepower na konektado sa isang 62-inch propeller. Gumagamit ito ng reduction gear na 2.29:1. May monitoring system para masubaybayan ang kondisyon ng makina at may maliit na battery para sa ilaw at radyo.
Ang bigat nito kapag walang laman ay nasa 315 pounds, habang ang kabuuang bigat na kaya nitong dalhin ay 560 pounds. Maaari itong magdala ng hanggang 10 gallons ng gasolina na katumbas ng 60 pounds at kaya nitong lumipad ng humigit kumulang 170 miles. Maraming piloto ang nagsasabi na ang pakiramdam ng paglipad sa airbike ay parang mahabang biyahe sa motorsiklo, masaya at nakaka-excite pero hindi laging komportable. Pinakamainam ito para sa maiikling biyahe. Kapag malayo ang pupuntahan lalo na kung mahangin, mabilis mapagod ang piloto. Pero sa kabila nito, ang paglipad sa airbike ay nagbibigay ng kakaibang kalayaan na bihirang maranasan sa ibang eroplano. Number 7, Cold Firefly. Ang Cold Firefly ay isa ring maliit at magaan na eroplano na madaling buuin. Una itong ipinakita noong 1995 bilang newest version ng Cold Firestar. Isa itong single-seat na eroplano na may open cockpit at mataas ang pakpak. Ang makina nito ay nasa likod ng piloto kaya tinatawag itong pusher type. Ginawa ito para pasok sa FAR 103 ultralight rules sa Amerika na nagtatakda na dapat ang bigat ng eroplano ay hindi hihigit sa 254 pounds o 115 kilograms. Matibay ang pagkakagawa ng Firefly kahit magaan ito. Ang unahan ng katawan ay gawa sa welded steel tubing habang ang buntot ay aluminum tube. Ang mga pakpak at buntot ay gawa rin sa aluminum tubing na binalutan ng matibay na tela. Dahil dito, magaan itong lumipad pero sapat ang lakas para tumagal. Dagdag pa rito, isa pang magandang katangian nito ay ang folding wings. Dahil natitiklop ang pakpak, mas madali itong itago sa maliit na espasyo o kaya ay dalhin gamit ang sasakyan. Kapag binili bilang kit, may ilang dagdag na option na pwedeng piliin. Maaring maglagay ng cockpit enclosure para hindi direktang tamaan ng hangin ng piloto, brakes para mas kontrolado ang paglapag, at ballistic recovery system para dagdag na kaligtasan. Mayroon ding quick build option para mas mapabilis ang paggawa ng eroplano at mas mabilis itong maipadala sa himpapawid. Pagdating naman sa performance, may kakayahan itong umabot ng maximum speed na 70 miles per hour or 110 kilometers per hour. Komportable itong lumipad sa bilis na 60 miles per hour or 97 kilometers per hour. Ang climb rate nito ay umaabot ng 1,000 feet or 305 meters bawat minuto. Samantala, napakababa ng stall speed na nasa 26 miles per hour o 42 kilometers per hour. Dahil dito, ligtas itong gamitin ng mga baguhan at masaya ring paliparin ng mga sanay na piloto. Number 6, Bead BD5 Micro. Noong huling bahagi ng 1960s, isang inventor na nagngangalang Jim Bead ang nagplano ng kakaibang eroplano. Gusto niyang gumawa ng maliit na single-seat aircraft na mura, madaling buuin at pwedeng gamitin ng mga karaniwang tao na mahilig sa paglipad. At noong early 1970s, inilabas niya ang disenyo na tinawag na BD BD5 Micro. Ang eroplano ay may makitid na katawan at semi-reclined na upuan para sa piloto. Mayroon itong malaking plexiglass canopy kaya malinaw ang view mula sa loob. Ang makina naman ay nakalagay sa likod ng upuan at nagpapaikot ng pusher propeller. Dahil sa ganitong ayos, mas nababawasan ang drag at mas gumaganda ang performance ng eroplano. Mayroon din itong V-tail at retractable landing gear na bihira para sa ganito kaliit na klase ng sasakyang panghimpapawid. Samantala, may dalawang uri ng makina na maaaring gamitin dito, ang 40 horsepower or 55 horsepower. Kapag mas malakas ang makina, kaya nitong mag-cruise ng hanggang 200 miles per hour at lumipad ng halos 1,215 miles. Kahit maliit, napakatipid nito sa gasolina dahil nakakaabot ng 38 miles bawat galon o halos 16 kilometers bawat litro. Dagdag pa rito, maaring tanggalin ang mga pakpak para madaling ma-store o maisakay sa trailer at madala kahit saan. Dahil sa kakaibang disenyo at affordable na halaga noon, umani ito ng napakalaking interes mula sa mga tao. Bago pa man lumipad ang unang prototype, nakatanggap na ng higit sa 4,300 orders ang kumpanya. Subalit nagkaroon ng malaking problema nang magsara ang supplier ng makina. Dahil dito maraming kit ang naiwan at hindi natapos. May ginawa ring jet-powered version na tinawag na BD5J. Gumamit ito ng maliit na turbojet engine at kinilala bilang pinakamaliit na jet aircraft sa buong mundo. Ang bigat nito ay 358 pounds o humigit kumulang 162 kilograms. Dahil sa kakaibang laki at bilis nito, naging tampok ito sa mga airshow at naging kilala sa iba't ibang bansa. Number 5, Hummelbird.
Ang Hummelbird ay dinisenyo ni Maury Hummel noong 1980. Si Hummel ay isang dating engineer noong World War II na gumawa ng eroplano na simple, magaan at kaya ring buuin ng mga baguhan. Dahil gawa ito sa metal, kayang tiisin ng eroplano ang hanggang 6 Gs o 6 na beses na puwersa ng gravity, kaya ligtas at matatag itong lumipad. Karaniwang makina nito ay ang half Volkswagen engine. Kinukuha ang isang 4-cylinder Volkswagen engine, hinahati ito at nagiging 2 cylinder na mas magaan pero sapat ang lakas. Ang disenyo ng Hummelbird ay hango sa mga naunang modelo gaya ng Parker Tiny-2 at Watson Windwagon. Samantala, noong 1979, binili ni Hummel ang plano ng Windwagon at inayos ito ayon sa sarili niyang ideya. Maraming binago si Hummel sa disenyo. Nagdagdag siya ng canopy para proteksyon laban sa ulan at hangin. Pinataas niya ang sandalan ng upuan at pinaluwag ang legroom para mas komportable at ligtas. Inayos din niya ang pakpak gamit ang mas manipis na metal, bagong spar at dagdag na ribs para tumibay. Pinalitan din niya ang tricycle landing gear at ginawa itong tail dragger para mas matatag sa paglapag. Gayun din naman kabilang ang Hummelbird sa experimental aircraft, kaya kailangan ng gumagawa na buuin ng higit kalahati ng eroplano gamit ang sariling kamay. Ang plano lang ang ibinebenta pero may mga piyesang pwedeng bilhin para mapabilis ang paggawa. Kadalasan natatapos ang paggawa ng isang Hummelbird sa loob ng humigit kumulang 1,200 hours. Hindi ito pasok bilang ultralight sa United States dahil sa bigat, bilis at dami ng gasolina. Pero sa Canada, kinikilala itong basic ultralight. Kaugnay din nito, maraming gumawa ng sarili nilang version ng Hummelbird. May mga naglipat ng fuel tank papunta sa pakpak para mas ligtas at mas malaki ang kapasidad. May iba namang gumamit ng ibang makina tulad ng Rotax 447. Dahil dito, ang Hummelbird ay isa sa mga naging paboritong eroplano ng mga mahilig sa aviation sa iba't ibang panig ng mundo. Number 4. The Flying Flea. Noong 1933 ay gumawa si Henri Mignet ng isang kakaibang eroplano na tinawag niyang Puduciel o Flying Flea. Ang disenyo nito ay hindi katulad ng mga karaniwang eroplano noon. Mayroon itong 2 pakpak, ang nasa harap ay gumagalaw at ang nasa likod naman ay nakapirmi lang. Ang harapang pakpak ay may habang 18 feet at ang likod na pakpak ay nasa 13 feet. Dahil simple ang pagkakagawa nito, naging posible para sa maraming tao na makagawa ng sariling eroplano. Mas pinadali rin ang kontrol ng Flying Flea. Hindi na kailangan ng maraming komplikadong gamit. Isang control stick lang ang hawak ng piloto. Kapag itinulak o hinila ito, gumagalaw ang harapang pakpak para umakyat o bumaba ang eroplano. Kapag ipinihit pakaliwa o pakanan, gumagalaw ang rudder na tumutulong para lumiko. Dahil dito, mas madaling matutunan ng mga beginners ang paglipad. Noong una, maliliit na makina mula sa motorsiklo o maliit na kotse lang ang gamit ng Flying Flea. Sapat na iyon para makalipad. Pero nang lumipas ang mga taon, gumamit na rin ng mas malalakas na makina gaya ng Rotax at Citroen para mas maging maaasahan at mas ligtas ito. Samantala si Henri Mignet ay ipinanganak noong 1893. Bata pa lang siya, mahilig na siya sa aviation. Gumawa na siya ng mga simpleng glider noong kabataan niya. Pagkatapos niyang maglingkod sa World War I at gumaling mula sa sakit na malaria, nag-focus siya sa paggawa ng eroplano. Ang ilan sa kanyang mga unang imbensyon ay kakaiba, tulad ng pakpak na gumagalaw pakaliwa at pakanan imbes na gumamit ng rudder. Kahit ilang beses siyang bumagsak habang nagtetest ay hindi siya tumigil. Dagdag pa rito, noong panahon ng 1930s, malinaw na ang kanyang layunin. Gusto niyang gumawa ng eroplano na mura, ligtas at madaling liparin ng kahit sino. Ang resulta ay ang Flying Flea. At noong 1933, matagumpay niya itong napalipad. Ilang linggo lang ang lumipas ay nasira ang fuel system habang nasa ere siya. Pero dahil sa mabilis na pag-iisip, nagamit niya ang isang cork mula sa bote para pansamantalang maisara ang tagas. Dahil dito, ligtas siyang nakalapag. Number 3. RLU-1 Breezy. Ang RLU-1 Breezy ay isang home-built aircraft. Ang disenyo nito ay bukas at walang tradisyonal na cockpit. Dahil dito, ang piloto at pasahero ay may malawak na view sa himpapawid. Para itong paglipad na walang harang kaya ramdam mo agad ang hangin at kita ang buong paligid habang nasa ere. Unang lumipad ang Breezy noong August 7, 1964. Ito ay ginawa ni na Charles Roloff, Robert Lipovsky at Carl Unger. Sa unang version, ginamit nito ang binagong pakpak ng Piper PA-12. Pero kalaunan ay naging posible rin na gumamit ng pakpak mula sa iba pang eroplano tulad ng Piper J3, PA-14, PA-18 at Cessna 172.
Ang disenyo nito ay tinatawag na high wing pusher configuration, kung saan nakalagay ang makina sa likod ng mga upuan. Sa ganitong ayos, tinutulak ng makina ang eroplano paabante imbes na hilahin. Dahil dito mas maayos ang pag-angat at paglipad ng Breezy. Hindi ito ginawa para sa bilis, kundi para sa kakaibang experience ng paglipad. Ang simpleng disenyo at bukas na upuan ang dahilan kung bakit ito naging paborito ng maraming piloto at pasahero. Si Carl Unger, isa sa mga gumawa ng Breezy, ay kilala dahil sa kanyang libu-libong pasahero na kanyang isinakay ng libre gamit ang kanyang eroplano. Marami sa kanila ang nakaranas ng unang paglipad sa pamamagitan ng Breezy at naging memorable ito para sa kanila. Dagdag pa rito, makalipas ang ilang dekada, kinilala ang Breezy bilang bahagi ng kasaysayan ng aviation. Ipinagdiwang nito ang 50th anniversary noong 2014. Sa paglipas ng panahon, patuloy itong hinahangaan bilang isa sa mga pinakapayak ngunit pinakamakabuluhang disenyo ng eroplano. Mayroon ding version na tinatawag na Dove Breezy. Mayroon itong floats na nagbibigay kakayahan na lumapag hindi lang sa lupa kundi pati sa tubig. Ang karaniwang Breezy ay may makina na 90 horsepower at kayang lumipad ng hanggang 120 nautical miles. Dahil sa magaan nitong bigat at payak na disenyo, madali itong alagaan at bihirang mangailangan ng malalaking pagbabago kahit lumipas ang maraming taon. Number 2, Stitz SA-2A Skybaby. Noong 1952 ay isang piloto at mekaniko na si Ray Stitz ang nakaisip gumawa ng kakaibang eroplano. May nagsabi noon na posible raw lumikha ng pinakamaliit na eroplano na may piloto. Tinanggap ni Stitz ang hamon at nagsimulang magdisenyo ng eroplano sa kanyang lugar sa Riverside, California. Tinawag niya itong Skybaby. Ang katawan ng eroplano ay gawa sa bakal na tubo na pinagdikit sa welding at binalutan ng tela para maging magaan pero matibay. Ang mga pakpak naman ay gawa sa kahoy na spruce. Nilagay niya ang pakpak sa itaas ng medyo nasa likod ng pakpak sa ibaba para makatulong na lumiit ang sukat ng eroplano. Sa makina naman, gumamit siya ng isang na-modify na engine na kayang maglabas ng 112 horsepower, sapat para magbigay ng malakas na hatak para sa maliit na eroplano. Para sa unang lipad, inimbitahan ni Stitz ang isang bihasang piloto na si Robert H. Starr. Noong May 1952, lumipad si Starr gamit ang Skybaby. Sa mga sumunod na buwan, lumipad ito sa iba't ibang airshow at maraming tao ang namangha. May kakayahang umabot ng 185 miles per hour ang bilis nito at mabilis din itong kumilos sa ere. Ngunit hindi ito madaling kontrolin. Dahil maliit ang katawan at masikip ang cockpit, kailangan talagang maingat ang piloto. Tanging si Starr at isang piloto pa na si Lester Cole ang pinayagang magpalipad dahil sila lang ang tugma sa tamang timbang ng eroplano. Samantala, matapos ang halos 25 hours na paggamit, itinigil na ang pagpapalipad ng Skybaby. At nung buwan ng October 1952, opisyal na itong niretiro. Ang maliit na eroplano ay naging simbolo ng tapang at imahinasyon ni Ray Stitz. Pagkatapos nito, ipinasa niya ang Skybaby sa museum at hanggang ngayon ay nakikita pa rin ito sa Virginia. Number 1, Colomban MC-15 Cricri. Noong dekada 70s, isang French engineer na si Michel Colomban ang nakaisip ng kakaibang eroplano na tinawag na MC-15 Cricri o mas kilala bilang Cracker. Kilala ito bilang pinakamaliit na twin-engine plane sa buong mundo. Ang bigat nito ay nasa 172 pounds lang kapag walang karga, kaya sobrang gaan at madaling itago. Ang disenyo ng Cracker ay ginawa para maging simple. Gawa ito sa aluminum sheets na nakadikit sa foam. Dahil dito matibay ngunit magaan ang eroplano. Isa pa sa mga kakaibang katangian nito ay pwede itong buuin o paghiwalayin sa loob ng 5 minuto lang. Dahil sa laki nito kaya itong iparada sa garahe o hilahin gamit ang kotse. Mayroon itong dalawang maliit na makina na tig 15 horsepower bawat isa. Kahit maliit ang lakas, nakakaabot pa rin ito ng maximum speed na halos 220 km per hour at cruise speed na nasa 190 km per hour. Ang dalawang makina ay inilagay malapit sa gitna ng eroplano. Dahil dito, mas matatag ang lipad at hindi agad nawawala sa direksyon kahit mawala ang isa sa mga makina. Ang cockpit ay may malinaw na bubble canopy. Bukod sa magandang view para sa piloto, nakakatulong din ito para mas maayos ang daloy ng hangin. Kahit maliit, ang Cracker ay kayang gawin ang mga aerobatic maneuvers. May stress rating itong umaabot sa +10 at -5G. Ibig sabihin kaya nitong mag-loop, roll at iba pang stunts sa himpapawid.
Samantala, unang lumipad ang Cracker noong July 19, 1973. Simula noon, nakilala ito bilang isang eroplano na madaling kontrolin kahit ng baguhang piloto. Madali ang take-off at mabilis umangat sa ere. Pero dahil magaan ito, kailangan ng mas maingat na landing. Hanggang ngayon, ang MC-15 Cree ay tinitingala bilang isang maliit pero makapangyarihang eroplano. Pinapakita nito na kahit simple at magaan ang disenyo, posible pa ring magkaroon ng matatag at masayang experience pagdating sa aviation.